ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bacay, yung Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's October 24, no? At of course, past that Friday, excited lahat, no? Yan, nagpapasalamat tayo. Biyernes na naman. At of course, kompleto po ang ating barkada ngayong Friday nito. Yung ating mga Go-Go Girls at saka Go-Go Youth. Go-Go Youth. Yan, yung mga ating mga kabataan from, of course, the Parish of Santa Rita. Nandiyan po sila at sasamahan tayo sa isang oras na naman ng ating pagninilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. And of course, ang ating pong may pinagdiriwang tayong kapistahan ngayon, no? Ang ating patron saint, Saint Anthony Marie Claret. Yan, mamaya ay hihimayin po natin ang kanyang buhay. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is the 29th Friday in Ordinary Time. Yan. May babatiin lang muna ako of course, sige. Ayan. Yung mga seminarians na estudyante mo, nakasama ko kanina sa cathedral for the practice, no? Yan, si John Paul, si Regan, si Ferdy, at si John Tordera. Ay, mga fourth-year theologians. Oo, nandiyan pa sila sa taas at tinuloy ang pagpapractice nila dito. Very good. Yan, okay. At meron po tayong 4 na Go-Go Girls ngayon. Pero yung isang original na Go-Go Girl. Go-Go Girl. Sister Daisy muna po. Yeah, Sister Daisy. Salamat po. Ako daw po yung original. Ako po yung nagbibigay ng magandang gabi po sa inyong lahat at ako'y nagagalak na dito na naman po ako. At gusto ko rin pong batiin ang mga teachers ng Betis High School, Father. Nagkaroon po ng Bible quiz at saka mga poster making contest. Magandang adhikain. Nag-enjoy po ang mga teachers po, ang mismong nag-Bible quiz, Father. Okay, kaya enjoy sila. Good. So, yun po, kami pong nag-judge ni Father Mark Robinson. Siya po ang napaka-active din. Supportive din po siya sa religious po. Yung binabati ko po sila at ang isa sa mga pinsan po ni Brother Danny, nakikinig daw siya regularly. Talaga? Si Mrs. Si Zet Dungkay at si Zet. Okay. Salamat sa pakikinig. At mga kamag-anak ni Brother Danny. Good evening po. Yan, okay. Okay, itong mga kabataan natin na mga youth, no? Ang gaganda nila. Ayan, sige. Mauna muna. Si Karen muna. Sige, Karen. Karen na bata. Sige na. Lagot ako niyan kay Karen. Lagot ako. Hello po. Yan, hello na lang ang masabi niya. Bakit ang tipid nyo pero sa labas ang dadaldal nyo, no? Yan. O yan, itong original na madaldal. Si Bernadette. Hello po, Bernadette po from Santa Rita. Good evening po sa lahat ng aming mga kabarkadahan. Okay, thank you, Bernadette. Good evening po sa mga kabarkadahan. Ako po si Ashley Francisco from Pulong Santal, Pampanga. Yan. Ako, talagang pagka nasa labas sila, ang dadaldal nila, no? Pero nandito na sa radio booth, walang masabi sa ating mga no? Hindi man sila mukhang pagod, Oo nga, nakangiti. Yan, dahil sila isa sa mga tumutulong diyan sa preparasyon sa ating katedral, no? Yan. Of course, 3 tulog na lang at darating na yung ating bagong arsobispo. Yan, si Most Reverend Florentino Labarias. At gusto ko lang batiin yung si Father Deo Galang, no? Yung parish priest ng St. Jude Tadeus Parish. Yan. Piyesta nila sa Tuesday. Kaninang 4 to 5, no? Alas 4 hanggang alas 5,
ay inimbitahan kaming mag-basketball dyan sa kanilang covered court. St. Yan, yung kanilang may selection sila sa St. Jude Village, no? Kaya tingnan nyo yung t-shirt ko, binigay nila. Kaya pala. Pampanga Clergy Basketball. 12 kami dumating kanina, mga pare. 12. Saya-saya namin, no? Si Among Arnie kasama. Kasama, kaya lang agad umalis dahil may 5:30 siya. Ako naman may 6 o'clock. Pero the rest yung mga pare, siguro nandiyan pa rin sa kumbento ng St. Jude, no? Okay. So Father Deo and of course yung kanyang mga PPC officers, yung Fiesta Committee, yung kanyang mga parishioners diyan sa St. Jude Tadeus Parish, no? Maya Pabengi at Maya Poras, and thank you for inviting the Pampanga clergy, no, for a invitational basketball game. Happy Fiesta po. Talagang maraming piyesta rin ngayon, ha? Oo nga po eh. October. Oo, sa October din mayroon, ha? Tapos, ano pa ba yung piyesta? Of course, yung kay Father Ariel. Limo ko sa Jesus the Eternal Word, October 31 naman yan. And of course, yung countdown natin, Sister Son. Oo nga, 61 days. Sa Pasko yan. Oo nga, yung kayo. countdown, tatlo Ano na po yung lang. isang countdown? Hindi, yung yung November installation. 1st. Ay, November. November 1st. Tatlo yung countdown natin kahapon. Tatlo eh, di ba? Oo. Kasi Ilang nga, days to mag-Halloween na. Oo. Oh, nakapili ka naman ng costume mo. Hindi, yung patron saint na So ngayon, hindi na yung nakakatakot Kaya, ang mga patron Of course, saint na. si Sino? Saint Therese of the Oh, Child talaga? Jesus. Pero hindi kaya yun. Ako si Santa Monica. Ang Bibili- banal naman eh, hindi naman ang banal. Bibili kita ng costume. Yan. Yung mga youth siguro, sino ba? Maria Goretti. Maria Goretti. Yan. Yung ganyan, no? Dahil youth sila, di ba? So, Yung Claire. costume huwag mong kalimutan. okay, oo. Secret yung kaya mo. Oo, Ang secret yung costume akin. niya, secret. May secret. Basta hindi Adam and Eve. Yung snake. Idam. Oo. O yung halaman. Talaga, no? Superman. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers. Ng ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0906-445-3177. 0906-445-3177. Sige. Okay, text line numbers naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Smart naman po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish, school, or simply text your full address at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No, ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? Napakaganda po mga mensahe. And of course, marami pong nagpapasalamat si Sir Son, no? Sa ating mga daily messages, no? At kung may mga gusto po kayong ipagdasal at mga petisyon o kaya pasasalamat, no, ipadala lang po sa ating Globe number na yan at isasali po natin sa ating of course daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service, no, para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line number naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. Live streaming. Sa live streaming naman po, simply type www.ustream.tv at inyo pong i-type ng dire-diretso yung Bright FM 919. Bright FM 919. Okay, ito may isang message from our Connect Ka Katekista member, no? From 0519, sabi niya, among your messages keep me alive and strong despite my poor health. Love and God bless, Inday Cleofe de Leon of Florida Blanca. Ayan, sa amin yan, no? Kaninang umaga, pinadala niya, no? At we will, of course, include you, Inday, sa ating mga daily masses, no? We are actually praying for your good health.
Oo nga. Okay. Okay. At para naman po dun sa gustong makinig sa mga past episodes namin, punta po kayo sa Facebook account namin po. Barkadahan kay Cristo Pampanga, and then nakikita po ninyo yung mga past episodes namin doon. Audio po, maririnig ninyo. Ayan. Salamat po kay Long Long Pascual for maintaining our Facebook account. Thank you, Long. Okay. Okay. Sino magbabasa ng... Sige. Okay. So, babasahin po sa atin ni Sister Daisy ang ating ebanghelyo sa gabing ito. The Gospel of Luke, chapter 12, verses 54 to 59. Jesus said to the crowds, "When you see a cloud rising in the west, you say immediately that it is going to rain, and so it does. And when you notice that the wind is blowing from the south, you say that it is going to be hot, and so it is. You hypocrites! You know how to interpret the appearances of the earth and the sky. Why do you not know how to interpret the present time? Why do you not judge for yourself what is right? If you are to go with your opponent before a magistrate, make an effort to settle the matter on the way. Otherwise, your opponent will turn you over to the judge, and the judge hand you over to the constable, and the constable throw you into prison. I say to you, you will not be released until you have paid the last penny." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Okay, Sir Son? O, sige, mauna ako. Akala ko, Jack and Poy. Okay. Sige po. Dalawa po yung Signs of the Times tsaka yung The Signs of Jesus. No po. The Signs of the Times, yung pong mga tao noon na ba, nare-read nila yung signs ng weather, ng nature, no? Pero they cannot read the signs of the coming of God, no? Siguro po kahit ngayon, no, yung 'di ba, yung weather nare-read ng mga weatherman natin araw-araw, narinig natin sa radyo, no? Pero sana at the same time they can read also the signs of the coming of the kingdom, no? Pero nung panahon yun nga, they failed to identify the Messiah. Okay, yun namang the signs of Jesus, no? Makikita naman po natin ito, no? When we read the scripture, kapag si Jesus nagtuturo, when He healed, when He preached, yan po sana ma-recognize yan, no? Kahit po ngayon, sana yung madaming tao, ma-recognize nila ang Panginoon. Siguro po ang question ko sa mga nakikinig, do we recognize Jesus in the church and in others? Yan. The signs of Christ's presence are very clear kahit ngayong panahon na to, in spite of calamities, makikita pa rin natin the signs of Christ, no? Siguro we must open our eyes to this, to see them. So yun. Yeah. Apat pa kayo. Sige. Okay, Sister Daisy? Oh, sige. Ako para sa akin po yun na nga, masyado tayong particular sa nakikita natin through our eyes, no? Through our human eye. Pero ang importante na pagiging vigilant, na to be prepared anytime, no? Kasi we will never know na kung kailan darating uli si Jesus. So, to prepare ourselves, we must always be ready spiritually. And be sensitive kung anong hinihingi ng signs ng times ngayon, in order not only to save ourselves but also our neighbor, our fellow, no? Dahil sabi nga, love God above all, love your neighbor as you love yourself. So I think that's the best way to be vigilant, no? To always be on guard and listen and follow what Jesus is teaching us. Yeah, no. Gusto kong tanongin itong mga batang ito if how do they read the signs of the times, no? Yung bang of course marami kayong nararanasan bilang mga kabataan, di ba? Pero how do you read all these experiences you're having sa family, sa eskwelahan, no? Do you feel and do you see that the hand of the Lord working in your life, no? Sa pag-aaral nyo, sa family nyo, do you see God's hand working? Parang ganyan. Yan. Bernadette, ikaw ang pinakamatanda sa tatlo.
nakikita mo ba ang Diyos na nagtatrabaho sa buhay mo? Nandiyan sa buhay mo. Opo, kasi po naniniwala po ako, kahit po, pag po si Jesus, hindi po siya nagtrabaho sa buhay natin. Hindi po siya ang nag-lead sa buhay natin. Wala po tayong magagawa. Kasi po, nakasalalay po sa Kanya ang lahat-lahat. Yung pong ginagawa natin, kung paano po tayo mag-live sa life natin everyday. Without Him, wala po. Kaya nga po, di ba yung Christian, yung pong dulo nun is I-A-N. Kung ilalagay po natin siya sa umpisa, I am nothing without Christ. Ganun po. Yan. O Karen, ikaw naman. Okay, si Ashley ba? Sa akin naman po, na-experience ko lang na kapag si Jesus, siya yung nilagay mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Halimbawa, sa school, sa pamilya, sa lahat-lahat ng ginagawa mo. At least, meron kang inspiration kung saan mo kukunin yung mga bagay na gusto mong i-deliver o kaya gawin ganon. Tapos, magiging malakas ka dahil alam mo na nandyan siya para sa'yo. Sa lahat-lahat, kahit mali yan, ay kahit nagkamali ka, or minsan may nagawa kang mali, ganon. Pero kapag yung lahat ng ginawa mo, inalay mo sa Kanya, at least, para sa'yo, siya pa rin yung leader at siya pa rin yung magiging center sa puso mo, ganon. Yeah. Napakaganda nun, ha? So, how do you see God in your life, Karen? Nakikita mo ba ang Diyos na gumagalaw at nandyan sa buhay mo? Ako na-experience ko sa school. Kasi, puyat noon, maraming ginagawa, mga projects, mga requirements. Late na natutulog. So, parang hindi na ako nakakapag-pray, ganun. Tapos, may isang project kaming isasubmit, no? Hindi ko pa nagagawa. So, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, nung nakahiga ako, sabi ko, ba't di ka try mag-pray? Tapos, walang mangyayari kung hindi ko uunahin si God. So, nag-pray ako. Tapos, nung hindi pa ako nag-pray, hindi ako makaisip ng idea kung ano gagawin ko sa project na yun. So, nag-pray ako. Tapos, pagkagising ko, nagkaroon ako ng idea kung ano yung gagawin ko. So, yun, nalaman ko na, kung hindi mo unahin si God, walang mangyayari sa'yo. Kung hindi mo siya ilalagay sa'yo. Yan, no? Yan, ang galing nila, mga kabataan po, yung mga narinig nyo. Makakala nyo, mga matatanda kami lahat dito, mga kabataan po. Yun. Young ones at young ones. Okay. Yung, O-N-C-E. Oo, ONC. Young ones tayo. And then yung isa naman, O-N-E-S. Oh, yun. Nakuha mo ngayon, ha, Sters, ha? You're reading my mind, ha? Reading the signs of the Yeah. times. That's true. Kaya nga, yun ang question ko sa kanila, no? How do they see God? No? How do they read yung mga nangyayari sa buto? Kayo ba ay naniniwala dun sa kasabihan? May kasabihan yung sabi nung kasabihan, everything happens for a purpose. Yeah. Yung lahat daw nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin. Yan, may sinasabi ang Panginoon, di ba? Be it negative, be it positive. You, no. Totoo yun. Talaga? Yeah, Sister Daisy, may gustong sabihin dyan. Totoo po yun, Father, kasi sa edad kong ito, hindi naman ganun kaano. Young ones pa rin. Young heart. Yeah. Marami na pong beses na nadama ko na there is always a time for everything. There's a purpose for everything, no? Yung di ba sa Ecclesiastes, no? Yeah, no. To everything, meron pang kanta dyan nung panahon namin ni Apo. Oo nga, very good. At times, hindi ba yung A time to plant, a time to reap. Opo, nakatugma, no? Dahil even the falling of our hair, alam daw ng Panginoon, sabi daw sa Bible, di ba? Na kaya lahat daw, it is all with God's allowing it to happen for a purpose. For a purpose. Kung talagang titignan mo lang, makikita mo. Sige, Bernadette. Para po yung book na Purpose-Driven Life. Oo, yun po. Yung pong una, sabi niya pong ganyan, hindi naman coincidence yung mga nangyayari sa'yo. For example, may na-meet kang tao, hindi lang naman coincidence yun. May purpose si God. Bakit mo na-meet yung taong yon? Sabi niya pong ganyan. Siguro, ngayon po, no, may purpose si God. Kung bakit dinala niya po kami dito. That's true. Oo nga, ano? Oo, that's very Lahat true. may reason. Binasa mo rin pala yung kay Rick Warren, ano? Opo, Yeah. yung pong umpisa, yun lang po yung nabasa ko. Meron pang ano yun, parang meron pa Shirts. siyang, hindi, yung libro, study guide.
Meron kami nun yung study. Parang po yung Father, yung The Road Less Travel. Meron din study guide yun. Nire-review ko. Maganda pong gamitin sa mga recollection yun eh. Kaya yung panyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayon, yun nga, yung paano mo literally yung basahin. Itong mga signs na ito, mga nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, no? Kuminsan nga, parang kuminsan maraming mga signs din eh, mga warning signs sa atin eh. Yan, yung mga calamities, di ba? Sabi nga rito, yung weather, no? Pagka may travel advisory sa mga naglalayag, no? Pag mabibiyahe ka. Likewise sa ating buhay, ang dami mga warning signs kung minsan. O tignan mo yung yung Mayong Volcano ngayon. Oo nga. Ang dami mga, di ba? Warning. Opo. Yan. Okay, lumapit yan. Ang ulo ng mga Kaya tao, ayaw umalis. Yun. Malapit na sila sa bulkan, ayaw pang umalis. And I think, yan din ang problema natin when it comes to, things that are happening in our life. Kung minsan winawarningan na tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo. Pero naku. Alam mo nang kuminsan tuwid. Oo. No, yung mahirap halimbawa sa isang sitwasyon papasukan mo pa. Yan na nga. Ganyan na, di ba? Kung minsan may katigasan talaga tayo ng ulo. That's why I think what will help us to really read the signs of the times is prayer and discernment. How we should be able to, of course in prayer, to discover ano ba yung kalooban ng Diyos. Bakit nangyayari ito sa aking buhay, di ba? Reflection, no? Every night, we should reflect. Alam mo, may kaibigan ako, 3 beses nang na-deny dyan sa embassy, no? Sabi ko sa kanya, baka alam mo, ito'y senyales, ha? Na baka ayaw ng Panginoon na mag-abroad ka. Totoo yun. Father, lunak pong beses, mig-apply. Hindi mga ganyan. Pero, you have to read, you have to read the signs. Baka, kasi sabi ko nga sa kanya, malilit pa yung mga anak mo. Baka, your presence is much more needed, di ba? In God's time. Kung minsan binibigyan na tayo ng Panginoon, baka lalong-lalo na pag talagang hindi, sabi nga sa Tagalog, kung hindi uukol, hindi bubukol. Tama. Kasi baka ayaw ng Diyos sa iyo Opo. Tapos pinipilit mo. Diba? Totoo po yun. Kung talagang titignan lang po natin, no, na makikita mo, naka-sandwich dun yung yung purpose May something good will come out of it. Akala mo, bakit ganyan? Ba't ako na traffic? Pero yung pala, meron siyang iniiwas sa'yo o meron kang makikita dun sa traffic na yun. May madadaanan ka. Totoo yun. Kaya kailangan basahin mo nung ano kaya ang ibig sabihin nito, no? It's not only mga text messages ang binabasa natin o libro. Kung hindi mga mga nangyayari sa buhay natin. Nangyayari sa real life. Oo. Minsan marami yan. Mga warning signs. That's why we cannot blame God kung halimbawang parang yung liniligtas ng Panginoon na nung I think may calamity daw yung kwento. Tapos dumaan yung ano kasi yon yung barangay. May binigay na salbabida. Hindi. Meron darating. May darating ang Panginoon. Tapos may helicopter yata, di ba? Iba-ibang uri na naman. Yun na yung pinadala niya. Hindi nila na-recognize. Habang, sinisin niya si God. 3 beses yun. Tapos lumubog, namatay. Sinisin niya. Sabi niya, Lord, akala ko bang sasagipin mo ko? Dadagdagan ko ng konti. Binatukan siya ng Panginoon. Hoy, sabi ng Panginoon, 3 beses nagpadala ko na. Di ba? Kung minsan, hindi natin nababasa. Maybe this is God's way of saving me. Ini-expect niya, darating ba doon ng Panginoon na para makikita niya, personally. Kung minsan, God uses instruments, He uses things, He uses people to remind us, to warn us kung minsan. Pero, how are we able to read? Diba? Binabasa ba natin yung mga... Kung minsan may pattern sa natin mga pangyayari sa buhay natin, no? Pero kailangan we have to pray, discern, and to read, no? Between the lines, sabi nga. Yung sabi nga ni Sister Daisy kanina, parang naka-sandwich nandun. Naka-sandwich sa loob. We just have to,
kailangan buksan mo. No? Himayin mo. Yan. And it's only prayer and discernment na magagawa natin yan. Reflection. Para nga daw po tayong, Father, para daw po tayong sasakyan. Alam na alam mo kung kailangan mong i-tune up ang sasakyan pag pumapalya na. Yung makina ng sasakyan mo, pag nangangailangan na talaga ng maintenance, makikita po ninyo yung may mga hindi magpa-function na mabuti. So it means, kailangan pa change oil muna. Change oil or tune Pero up. yung iba, alam mo, they disregard itong mga signs na to. May mga warning signs na totoo yan, ha? Sa sasakyan. Bago mag-empty, nandun na. Makikita mo dun sa... Marunong ka kasi mag-drive ka. Tapos may magpa-flash. Kung minsan, iba-iba yung ilaw dyan. May yellow, may red, no? Engine check. Ano ba itong engine check na to? Ayun pala no? Nasisira. Nasisira na yung makina mo. Overall na kailangan. Diba? May mga ganyan sa mga warning signs. Ganun din dandaan. It's because before, an impending, catastrophe will happen, an accident, nandiyan na yung warning. Pero kung minsan, ayaw natin basahin. Yun na, nagbubulag-bulagan tayo. Nagbubulag-bulagan. Po talaga yung bawal. Oo naman. Kung minsan, sabi nga ni Helen Keller, yung I think, yung bulag, no? The greatest tragedy is, you have eyes but you don't see. Selective seeing. Selective hearing. Selective hearing, no? Okay, at mag-pause muna tayo. At of course, sa ating second segment, ipagpapatuloy natin yan. At of course, ihimayin natin yung buhay ng ating patron saint of the day, no? Si Saint Anthony Marie Claret, no? For the meantime, yung ating mga texters, I think may mga texters na tayo, no? Mag-send po kayo ng mga messages regarding your insights, reflections, no? Yung mga karanasan nyo po na paano nyo binabasa itong mga sinyales na ibinibigay sa atin ng Panginoon, no? Nakikita nyo ba yung parang dahilan bakit nangyari ito sa iyong buhay, no? Isang dagok man, problema, pagsubok, no? At ano ba yung nakita nyong mensahe, no? O nabasa nyong parang dahilan, no? Na palagay ko sinasabi sa inyo ng Panginoon, no? I-text lang po natin yung ating mga thoughts and insights at babasahin po natin mamaya sa ating second segment. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not
not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina pong first segment natin ay tinalakay natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no? Reading the signs of the times. Pero hindi lang po yung ating mga the weather o kaya yung mga mga pangyayari sa ating environment, no? Physical environment. Kung hindi sa ating buhay, kung minsan ang dami pong mga bagay na nangyayari, pero ano ba yung dahilan, ano ba yung purpose? And sabi nga natin kanina, kung minsan po ay inaalaw ng Panginoon ang mga bagay-bagay na yan ang nangyayari sa ating buhay for a purpose, no? And we have to discover that sa ating pong panalangin, discernment yung ating tawag dyan, no? Kung paano pong ma-discover natin ang kalooban ng Panginoon, no? Ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? And usually po, kung minsan winawarningan tayo sa isang masamang kalagayan na baka mangyari sa atin, kaya kailangan natin pakinggan, no? Kung ano po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Okay, may mga texters tayo. Karen, pwede mo bang masahin yung ating mga texters? Text messages pala. From 9444. Good PM po. Ako ay may sakit sa bato. Sinisisi ko si Jesus bakit ako nakakulong pa. Pinatay ang anak ko last 3rd week pa lang. Mga kapatid ko, 3 lang kami, namatay pa 2. Mag-isa na lang ako, wala na ring magulang at asawa, patay na rin. Pabibiyaya na ako sa munti. Kapag subukan ba ito? Si Mr. Policarpio po ito. Okay. So, may ano ba kayo sa kanya? Jail. O, sa jail yan, no? Parang yung lahat ng mga tinext niya ay mga sunod-sunod na mga pagsubok sa buhay niya, no? Sometimes we don't understand yung bang namatay, tapos nakulong ka, tapos may sakit ka. Sobra naman kung minsan, sabi natin, di ba? Pero yun nga, how can you make sense out of that kind of situation? Ikaw, Sir Son. Of course, ang number 1 kasi, keep on praying. Kasi huwag ka dapat ma-discourage, no? Talagang kailangan mong magdasal pagdating sa ganyang mga signs sa buhay. Yeah. Yun ang number 1 para sa akin. Okay, kaya nga yung
ano ho ba yung Huwag kang gusto mo sabihin mapagod. sa akin sa lahat ng mga nangyayari ito, no? We have to, to make sense out of our own sufferings or problems. Yung discernment talaga, you'll never know because, it is only in prayer and discernment na madidiscover mo yung sagot dyan sa mga tanong na yan, no? Actually, tayo mismo, wala tayong kuminsan malinaw na sagot yan. Diba? Kaya wag lang pong mapagod sa pagdarasal. Yun nga. Ako, yun yung Because number personally, one na God ako. will sabi nga na ni St. Paul, yung kuminsan today, it will not be clear, but one day, it will be clear as in a mirror, sabi niya. No? Ngayon, hindi malinaw, pero mind you, pag nagpatuloy po kayo sa inyong panalangin, at lalong-lalo na yun nga, yung pagtatanong sa Panginoon na ano ho ba yung gusto niyo sabihin sa akin dito sa di ba? Maybe again, a changed man, maybe a better person. I'm not very sure, but what I can be sure of is mayroong personal na mensahe ng Panginoon. Lahat, no? Usually sa ating mga pagsubok sa buhay, no? He wants maybe to, us to develop a certain quality, a certain virtue. I'm not very sure, no? At kung minsan we just feel that inside pagka mataimtim po yung ating panalangin at doon magsasalita ang Panginoon, no, sa ating puso. Okay, pangalawang text. Hindi, may ano pa. Ako naman po, pag nag-usapan ng suffering, may natutunan po ako sa ibig sabihin ng suffering. Actually, it's not pagsubok Kasi I believe po, na before God will send you a suffering, He knows kaya mo. Yes. He wants to bring out the best in you. At may 3 daw uri ng suffering kung bakit nagsasuffer tayo. Ang unang suffering, yung meron siyang, dinidirect ka niya sa isang direction na mas makabubuti. Ang ikalawa namang suffering, yung pinupurify ka. At yung ikatlo naman, redemptive suffering. May tinutubos ka sa iyong mga mahal sa buhay na pagkakasala ng iyong pamilya o mga ninuno. So parang ikaw si Jesus Christ po na tumutubos. Yes, you are the sacrificial lamb. At dahil kaya mo at mabait ka, I believe so na si Kuya ang nag-text sa atin, mabait yan. At dahil alam ni God na kaya niya yan, at may dahilan siyang tumutubos, hindi natin alam, no? Kayanan mo yan, kapatid, kasi hindi ibibigay yung hindi mo kaya. Napatunayan ko yan sa buhay. So, carry on, kapatid. Kaya mo yan. Okay, thank you, Sister Daisy, for that beautiful insight, no? Yan, sana makatulong sa ating kapatid sa GL, no? Okay, Karen, may isa pa bang text? Sige. From 8753. Good PM po, Among. Ask ko lang po kung anong magandang gawin kasi po nagiging negative ang pag-iisip ko kapag iniiwasan po ako ng mga kaibigan ko. Iniisip ko po, iiwan at may nagawa akong masama sa kanila kahit wala naman po. Ano po ang magandang gawin para maiwasan ito? Kasi po ayoko nang maging ganoon. Thanks po. Negative. Yan, iniisip na ayaw siya ng kanyang mga kaibigan. O kayong mga kabataan, baka may gusto kayong ibahagi dito sa ating texter na ito. Mukhang kasing edad din dito. Oo nga, yes. Ako po meron. Sige Kagaya nga. po nung texter na yon, naranasan ko na din po na yung pong iniisip lagi negative thoughts. Then, I was asked to go to our guidance counselor po sa school namin. So, sinabi ko po yung case na bakit po ganito, lagi ko pong iniisip, negative. Tapos yung una niya po pinagawa sa akin, sabi niya pong ganyan, isulat mo lahat ng positive traits mo, sabi niya po ganyan. Disulat ko po. Tapos kinabukasan po, sabi niya po sa akin, alam mo, sabi niya pong ganyan, tayong lahat nakakaisip ng mga negative thoughts, pero hindi lahat tayo may mga positive characteristics na kagaya mo, sabi niya pong ganyan. So it means kapag po may dumarating ng negative thoughts sa atin, parang wag na lang po natin pansinin. Kasi po, 'di ba, mas kakilala po natin yung sarili natin. Kung iniiwasan po siguro tayo ng mga kaibigan natin, siguro i-take na lang po natin 'yon as positive outlook. Kasi po baka hindi naman po sila yung real friend natin.
Baka may iba na naghihintay lang pala na approach mo sila kasi sila, mas willing sila na kausapin ka, na tanggapin ka nila ng buong buo kung ano yung pagkatao mo. Yung flaws mo, tatanggapin ka nila. Siguro ganun po. Very good. May sasabihin din ako sa kanya. Okay. Siguro, minsan kasi yung mga friends, alam mo na ganyan, yun, iniiwasan ka nila o kaya may nakikita kang negative sa kanila. So, yung gawin mo na lang siguro, kasi kung sa feeling mo, hindi ka masaya sa feeling nila, ay sa mga feelings nila, hindi ka masaya sa mga ginagawa nila, wag mo na lang silang ilagay as your o kaya sabihin na lang natin, wag mo silang gawing friend. Hindi naman sa nagiging bad ka sa kanila, pero choose your friends, sabi nga ganon. Kasi baka hindi sila yung para sa'yo. Kaya yun, kailangan maghanap ka ng iba. Kasi wag kang ma-stress sa kanila. Basta yung gawin mo lang, choose your friends. Tapos, kung sino yung mga nagpapasaya sa'yo, yun yung mga puntahan mo, hindi yung mga nagiging stress ka, gano'n. Ganun din yung solution. Wow, napakaganda nun, ha? Okay, mayroon pa? Sige. From 2120. Good evening po, Among and Company. Matagal na din po akong di nakapakinig sa inyo. More than 2 months dahil po sa preparation namin sa Rosary Month activities sa PHS. Thanks to God, naging matagumpay po ang First Marian exhibit at visitation per department ng image ng VDLR. Thanksgiving na lang po ang hinihintay namin sa October 30. Thanks to God and through the intercession of Blessed Mother, namiss ko pong marinig sa inyo. Okay, palagay ko si Peter yan. So, carry on, Peter, at maganda yung inyong apostolate, no? Marian apostolate. Okay, Karen, mayroon pa? Sige. From 1435. Good PM po. Maniwala ko po king apong Ginoo na pangamegobra ko king kasalpantayanan nakapaboren. Ako po ing pagsubok adenasan ko may opera ko pero ako peburen ning apong Ginoo. God is good. Bro Edgar. Okay. Si Edgar, Brother Edgar? Ang pangalan? Baka. Sa San Simon. Talagang wow, no? God is touching the lives of so many of our listeners, no? At ako'y natutuwa na tayo ginagamit ng Panginoon, no? Para maging instrumento ng kanyang, extension ng kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Ayan. Mayroon pa? Karen, sige. Go ahead. From 2120. Para po kayong gasoline station. Kasi po sa tagal ko nang di nakikinig ngayon, po para po akong nakargahan ng gasolina. Nagkapagnilay at nabigyan ulit ng pag-asa na lahat ng bagay ay may dahilan at may nais ipabatid sa akin ang Diyos. Maraming salamat po. Yan, kakargahan ka ng diesel, unleaded. Hindi. Grasya ng Panginoon. Amen? Wow. Yan, amen. Okay, wala na? Isa pa? Mayroon pa? Sige, okay. From 2272. God is our rock, fortress and mighty defense, because we are vulnerable to Satan's lies and deceptions, as well our spiritual blind spots for recognizing sin and moral weakness in our own lives. That is why we need God's help and discernment for disgusting between truth and error, right and wrong, good and evil. Maya Pabengi po, Father Pep, Sis Zon, and the rest of Kabarkadahan kay Cristo, Sis Daisy, Bernadette, Karen, and Ashley. God bless po. Wow. Kompleto tayo, ha? So, yan, God is my rock. Yan, no? Sige, go ahead. Sa mga nagtatanong tungkol sa suffering, maganda pong basahin ninyo yung kay Job. Yung storya ni Job. Yun po, marami kayong makukuhang insight po doon. Book of Job. Si Job ba yun sa Tagalog? Si Job. No? Napakaganda story niyan, no? A good man but he suffered a lot. So, yan ang isang question diyan sa Book of Job, no? Why do good men suffer? Makikita nyo yung
kasagutan dyan. Okay, let's go directly dito sa ating patron saint of the day. Dahil assignment po ng ating mga kabataan ito. None other than, sino ba siya, Bernadette? Saint Anthony Mary Claret. Yan. Paborito ni Sister Son ito dahil... Claretian books. Yan, yung mga Claretian books. Okay, sige. Sino ba siya, Karen? Ay, siya Karen. Bernadette? Siya po yung founder ng Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary. Yun. So, yung pong life niya, pinanganak po siya sa Salent in the Diocese of Vinch in Catalonia, Spain. Nung pong year na si Napoleon, in-invade niya po yung Spain. Anong year yun? That was... 17th century? Yan. 17th century. Yes, yes. Sige. And then, trained po siya for manual labor kasi po yung father niya is a weaver. In 1829... Then, 19th century, Sister Son. 19 siya. 1807 1807, 19th century. Noong 1829, pumasok po siya sa seminary at Vinch. Na-ordain po siya as priesthood noong 1835, tapos na-assign po siya as pastor dun po sa home parish niya. And then po, pumunta po siya sa Rome to work for propagation of faith. Pumasok din po siya sa novitiate of Jesuits. Pero suddenly po, nakakalungkot, nagkasakit po siya. So, kailangan niya pong bumalik sa Spain at na-assign po ulit siya as pastor dun po sa parish niya. Yan. Yung pong apostolate niya consisted of rural preaching, conferences for the clergy, and publications. He wrote more than 150 books. Yeah, kaya nga yung publication, Sister Son. Oo nga eh. Yeah, mga Kaganda books, ng mga Bible diaries ng Claretian. Pang Pasko pang regalong Pasko. Sige. Ano pa? Ano pa yung mga detalye dyan? Tapos po, because of his successful apostolate, he aroused the animosity of some of the clergy. As a result, he left Catalonia for the Canary Islands. Then, after a year, he returned to Catalonia and resumed his preaching apostolate. Yun, no. Okay, pagkatapos, from Catalonia, nung nangyari? Bali po noong 1849, si Anthony, nag-gather siya ng 5 priests who formed the basis of the Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary. Yan, mga Claretians, no? Yun nga po, popularly known as Claretians. Yun. Tapos, si Anthony po ay, yung pangalan niya was named Archbishop of Santiago, Cuba, noong 1850 naman po. Tapos, after next 7 years po, he made pastoral visitations, preached against slavery of the Negros, and regularized numerous marriage. Tapos, as a result of his activity, he was frequently threatened with death. And on one occasion, an attempt was actually made on his life. So, noong 1857 naman, he was recalled to Spain as confessor to the Queen. Queen Isabella. And what happened? Na-recall siya, Sister Son. And then he went to an exile, Na-exile siya, At, alam mo, nag-participate siya sa First Vatican Council, sabi nung ano. Yan. At, yun nga, namatay siya sa isang Cistercian monastery, southern France, no? October 24, 1870. Kaya October yung kanyang fiesta. Diba? So, pinagtanggol niya yung rights ng mga Negros. Yun ang gusto ko sa kanya, parang si Abraham Lincoln, no? Yan. Okay. Ang ganda kasi nung ganon yung... Sige, Ashley, mayroon pang mga details dyan? Gusto mo i-mention? He followed Isabella II into exile, and at the insistence of the Spanish ambassador, was placed under house arrest in the Cistercian monastery. Yun. Freud. Dun nga po sa at dyan siya namatay, no? Opo, 63. Alam mo, dami mga signs of the times yung buhay nito. No? Tingnan mo, gusto niyang maging Jesuit pero
nagkasakit siya. Nagkasakit. Kung hindi, naging Jesuit ito, walang Clarician. Tingnan mo. Oo nga, no? Look at that, di ba? Ano, You could just imagine congregation. that event in yung sickness. It changes the course of his life. First reason ng suffering. Yun. That's right, no? Baka may something in store for you in the future, di ba? Oo, that's right. Oh. Ibang ano, no? Oo, Sana nga, tingnan walang nyo yan. Clarician, Kung hindi, walang Clarician public. Wala kang pinagbibili mga libro nila, Sister Son. Di ba? Kung naging Jesuit yan. Di ba? Kasi alam natin, iba yung orientation ng mga Jesuits, no? But the thing is, maybe he could not have, established this particular religious congregation, no? Look at that. Kasi napakalaki ng congregation din nila. That's right. Oh. Kaya alam nyo po, totoo, no? Connecting it with the gospel. Itong mamang ito, nabasa niya yung kalooban ng Diyos sa kanya. No? Whether it be, siya'y naghirap, may problema, nagkaroon ng sakit. Pero he still followed, no, the directions coming from the Lord. At ito nga, no, naka-found siya ng isang congregation, no, that is, I think, no, right now in the Philippines, isa sila sa mga malalaking, publishing companies, di ba? Dito, mga religious, di ba? Religious publications, ang Claricians publications. Without them also, yung mass media apostolate din, in print, ha? Kasi alam natin yung mass media, hindi lang sa radio, hindi lang sa TV, but by yung mga books, di ba? Print media. Magaganda yung mga books That's true. Oh. Pumunta na ako dun sa... Tsaka very affordable, ha? Oo. Diba? Talagang maganda. Sa Claret. That's right. So, I think his life is parang ito yung isang statement, a strong statement of what the Lord is trying to tell us in our gospel today, no? Let us read the signs of the times. And true enough, pag na-discover po natin yan, siguradong may mensahe sa atin ng Panginoon, no? At yun po ang sundin natin sa ating buhay, no? Okay, let us conclude our prayer, our episode with this beautiful prayer, no? Napakaganda panalangin at babasahin po sa atin ni Bernadette, no? Itong ating prayer. O my God and Father, grant that I may know you and make you known, that I may love you and bring others to love you, that I serve you and persuade others to serve you, that I praise you and work that all your creatures praise. Grant, my Father, that all sinners be converted, that all the just persevere in grace, and all of us reach eternal glory. Amen. Yan. Isang napakagandang panalangin, no? Apostolic prayer of Saint Anthony Mary Claret. Okay, bago yung pagpapaalam, may mga greetings kayo, announcements. Sige, mag-announce kayo ba? Dahil may klase yata bukas, di ba? Ako po ginigreet ko lang po yung regular listener po natin, ang ati pala ni Father Norman Vitog. Regular listener daw po okay. natin. Very good. At saka si Father Mark Robinson Bunag. Yan. Nakasama po namin kanina dun sa Bible. Thank you, Amo. Bible. Napakasipag. Very supportive po. Bibigyan po tayong kopya ng mga visual aids at saka action songs daw po. Very good. Okay. Sige, paalam ka na, Sister Daisy. Sige po. At ako po ay nagpapasalamat kaya nakasama po namin kayo sa isang oras ng chikahan po natin sa Barkadahan. Sa muli po, next Friday po. Magandang gabi po. Okay, Karen, magpaalam ka na. Yan. Thank you po sa mga nakinig. Sana patuloy po kayong makinig. Yan. Thank you. Bernadette? Salamat po sa pakikinig. I-greet ko lang po si James na hindi nakapunta dito. Hindi ko po alam, baka po na traffic. Tapos, si James, Kuya Chess, hi. Kuya Bien, and Tita Karen. Hi, Si Tita. Mamita, baka makalimutan niya. Mother Ashley? Maraming thank you po sa mga nakinig ngayong gabi. Sana patuloy pa kayong makinig. So, binabati ko po mga tao sa bahay namin from Porac.
Tapos yung kura ko, si Among Ed, tsaka Yan. si Genggeng. Okay. Hello. Hoy, umuwi ka mamaya, ha? Opo. Baka hanapin ka ng nanay mo. And magpaalam ka na, Sister Son? Okay, sana po kahit paano magaya natin ng napakabuting santo natin ngayon, si Saint Anthony Mary Claret. At mag-advertise na rin po ako, madami po kaming available na books na Claretian. Yan. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po. God bless you, good night, and ingat po kayo palagi. At ipagpatuloy po nating basahin ang mensahe ng Panginoon sa mga karanasan, mga pangyayari, pagsubok, problemang nangyayari sa ating buhay, no? I am very sure ay mayroong kalakip na mensahe sa atin ng Panginoon, no? At yun po ang sundin natin, no? Ano man ang kalooban ng Panginoon sa atin, no? Let us just do our best to follow, no, the lead given to us by the Lord, no? Let us always read the signs of the times, and just like Saint Anthony Marie Claret, no? Ano man po yung kalooban ng Diyos, no? Sundin natin sa ating buhay. At yun po ang magiging gabay natin, no? Papunta sa kaharian ng Diyos. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Happy weekend at maraming salamat po sa inyong pakikinig.